Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Abilene Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Bakit ba may mga tao alam na nilang mali pero patuloy pa rin nilang ginagawa? Halos lahat ng tao gusto naman gumawa ng tama, di ba? O magpakabuti. Kaya lang napipilitan daw silang gumawa ng mali. Ang tanong, bakit? Good news for today. Pag-uusapan natin, ano-ano ang mga dahilan bakit may mga taong napipilitang gumawa ng mali at paano ito maiiwasan? So, ang keyword, napipilitan. Daw, Ayaw oo. naman nila, di ba? Sa ating episode na Mali pero gawin. Ibig gawin. sabihin mali, kaya lang nagiging habit. Okay? So, bakit kaya nangyayari yun? Yes. Sa ano ang action mo? Pag-uusapan natin kung ano-anong magandang aksyon kung may mga taong nagkakalat ng hindi totoong balita patungkol sa'yo. So, para simplest term, may nagchichismis na mga bagay na hindi totoo patungkol sa'yo. Ano ang dapat mo gawin? Ako, sagutin natin ng mamaya yan. Pero, bago ang mga yan, simulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito ang parte ng ating programa. Nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay kung ito'y paniniwalaan at gagawin. Ang Believe It or Not quote natin sa araw na ito ay ito: paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Yan lagi mo sa akin sinasabi na paalala ni nanay. Yan po isa sa mga beliefs na binigay po sa akin ng nanay ko na hindi ko makakalimutan kasi po malaki po ang tulong po sa akin itong paniniwalang ito. Paalala, gamot sa isang taong nakakalimot. Yan po ang sabi ng nanay ko na hindi ko makalimutan na tunay po. Pag naniwala kayo, malamang gaganda ang buhay niyo. Kung ayaw mong makagawa ng mali o gusto mong matapos lahat ng dapat mong tapusin, dapat maniwala ka. Ano po Na naniwala niya? paalala ang gamot sa taong nakakalimot. So, dapat paalalahanan mo ang sarili mo. Pwedeng gumamit ka ng ibang tao para paalalahanan mo sarili mo. Kasi oo. tandaan niyo po, kadalasan, kaya lang tayo nagkakamali, nakakalimot tayo. For example, tinanong mo, o ikaw lalaki, bakit ka ng babae? Sabihin sa'yo ng lalaki, nakalimot lang ako. So, kung may nagpaalala kaya sa kanya, baka hindi niya nagawa. For example, sa opisina, bakit hindi mo nagawa itong dapat gawin? Nakakalimutan po kasi may ginagawa ako. Kadalasan po, nakalimot lang. Kaya ang solusyon, paalala, gamot sa taong nakakalimot. Kaya pala kailangan ng mga reminders, di ba? Alam mo ba yung isang dahilan bakit may wedding ring? Wedding ring. Oo, wedding ring ang dahilan para paalalahanan ka na may asawa ka. May asawa ka. So, yun po dahilan bakit po may wedding ring tayo. Isa sa pinaka-importanting dahilan ay paalala. Pinapaalalahanan tayo na tayo ay kasal at may asawa, kaya kailangan po tayo ay huwag gumawa ng kung ano-anong kalokohan. So, pag may wedding ring po tayo, medyo papaalalahanan tayo palagi at medyo malalayo tayo sa mga kasalanang hindi natin dapat gawin. Bakit may ibang lalaki, pag kami nakitang maganda, tinatanggal ang wedding ring? Apasin niyo po, kitang-kita niyo po, pinaalalahanan siya, may asawa siya. Kaya lang alam niya, hindi siya papatula nung babae pag may wedding ring siya. So, kitang-kita mo, pinaalalahanan siya. Siya na po talaga, medyo walang hiya na po talaga ito lalaki. Ito talaga, sinasadya niya ng tanggalin. Iba po yun, hindi po yun. Hindi po natin pinag-usapan dito yung talaga sinasadya na. May mga pagkakataon na kalimutan lang, kaya yung wedding ring ay magpapaalala. Ay, may sawa ako, hindi ko gagawin to. Yung po pinag-uusapan natin. Kaya kapag nakikita mo yung wedding ring mo, naaalala mo na may asawa ka. At dahil dito, maliit ang posibilidad na makagawa ka ng mali. Because nire-remind ka. Yung po ang ibig sabihin po noon, nagpapaalala. Kaya napaka-importante mga lalaki, mga babae, huwag huhubarin ang inyong wedding ring. By the way, pasin nyo, wala akong wedding ring. Dapat, Nilipat ko lang po muna rito kasi medyo masakit na. So, nilipat ko. Pero suot ko po sa kabilang kamay ko. Kasi lang po, pinapahinga ko lang po yung aking wedding ring finger. Pero babalik ko rin po dito. So, pero suot ko po yung wedding ring ko. Baka sabihin niya, ba't ikaw wala? Ito po, nililinaw ko na. Okay? Bakit tayo nag-aalala? Ayan. Meron tayong tinatawag na cellphone reminder sa umaga. Dahil paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Baka nakalimot kami
appointment ka pala, nakalimot ka, kailangan mong gumising ng maaga, may trabaho ka. Kasi sa gabi, naalala, ito gagawin ko. Kaya minsan, pag nakatulog na tayo, may mga pagkakataon, nakakalimutan natin. Kaya nga, meron tayong alarm clock. Ayan. Meron po tayong cellphone reminder. At meron pa tayong mga Alexa. Nagsasalita pa si Alexa. May point, kaya natin ginagawa yun, naniniwala tayo, paalala, gamot sa tao nakakalimot. Kaya kung madalas ka makalimot, maglagay ka ng mga reminders para maalala mo yung dapat magawin. Isang madalas makalimutan yung vitamins, no? So, dapat pala visible, nakikita for example mo. po, isang tinuro namin sa inyo, at sana alam nyo na, ang pag-inom ng 2 basong tubig pagkagising sa umaga. Kung minsan, nakakalimutan natin minom ng tubig. Kaya po ako, paggising ko po, sa side table po ng aming bed, may tubig na. Automatic, ay, iinom ako. Pero kung hindi ko po nilagyan ng tubig doon na paalala, malamang hindi ako makainom. Ganun din po pag inom ng gamot, kailangan nandun na madaling makita. Bakit tayo gumagamit ng things to do list, ayan, di ba? Gumagawa ng grocery list, things to do list. Bakit? Ano dahilan? Kasi paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Yung grocery list, kaya minsan kung ano-ano lang nabdadampot mo. Kasi wala kang reminder on what are the things that you need to buy. Sa totoo lang, marami po sa atin, pumupunta ng grocery, walang grocery list. Nagtataka pa siya, pag uwi niya, kulang yung binili niya. O may binili siyang di dapat bilhin. Bakit? Kasi hindi niya pinaniwalaan na. Paalala, gamot sa taong nakakalimot. So what do you do? Every time may kulang sa bahay, sulat mo. O kaya lagay mo sa reminder mo sa cellphone mo, grocery. Para pagpunta mo sa grocery, yun po sabing, paalala, gamot sa taong nakakalimot. Oo, kasi ayaw nating makalimutan yung mga dapat nating gawin. Minsan kaya tayo nadodouble book, di ba? O dalawa yung birthday party na pupuntahan mo. Hindi mo kasi na paalalahanan ng sarili. So napaka-importante po na, ano pa? Bakit natin kailangan pagsabihan yung mga anak natin o kapamilya kung sila ay nakakagawa ng mali, di ba? O malapit nang gumawa ng mali. Dahil paalala ay gamot sa taong nakakalimot. So, ibig sabihin po, may mga pagkakataon po, nakikita natin yung ating kapamilya, kaibigan nga. Uy, kung magagawin yan, mali. Uy, nakadalawang sakong bigas ka na, hindi pa 2 sako, 2 cups na rice ka na, di ba, usapan natin. Pinapaalalahanan nyo lang po dahil hindi niya dapat gawin yan. Now, may mga tao naman po, hindi pa ginagawa. Okay, paalala ko lang pagpasok mo ng opisina, umuwi ka dito, maaga, huwag kang dadaan dito. Paalala, para yung tao hindi magkamali. So, kaya napaka-importante po niya. Tayo mga magulang dapat po, from time to time, pinapaalalahan natin ating mga anak because that paalala might save our children from any disaster. Yes. Kaya ang payo namin sa iyo, gumamit kayo ng mga paraan para hindi makalimutan yung mga dapat tandaan. Pwedeng mag-alarm, pwedeng sabihin sa asawa, paalalahanan mo. Isa pong paalala, pwede niyo pong gawin, humanap po kayo ng tao. Tao, nabibigyan nyo ng karapatan na paalalahanan kayo kung sakali tayo nakalimot. Example, honey, alalahanan mo ako pag di ako minom ng tubig, alalahanan mo ako pag di ako minom ng gamot. Sabihin mo sa nanay mo, mama, paalalahanan mo bago ako umalis. Ibig sabihin, humanap ka ng mga tao na handa kang paalalahanan. Importante po yun dahil sa totoo po, tayo mga taong makakalimutin tayo. Kailangan natin ng mga taong magpapaalala. Tsaka ang ganda na sinabi mo, yung bang bibigyan mo ng karapatan kasi baka makulitan because you gave them right, hindi ka makukulitan. Ang tawag dito, accountability, di ba? Maaring magulang mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo na kapag ka, yan, trigger yan, huwag ka magagalit hindi mo dapat uminit ang ulo dyan sa ginagawa mo. So, yun po, napaka-importante. Pag ginawa nyo po tumapan sa inyo, marami pong dating nakakalimutan nyo, hindi nyo na makakalimutan. At maraming hindi nyo dati nagagawa, magagawa na. At maraming nagagawa nyo mali dati, maiiwasan nyo na. Dahil paalala, ang gamot sa taong nakakalimot. Kaya sana mula sa araw na to maniwala at gawin ninyo na paalala ay gamot sa taong nakakalimot dahil tutulungan kayo ng paniniwalang ito na magawa ang tama at maiwasan ang mali. At sigurado po kami, gaganda ang buhay nyo. Believe it! Paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Sana mula sa araw na to, maniwala talaga doon sa ating believe it or not kasi at hindi lang maniwala, gawin araw-araw. Sana marami po kayo natutunan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Bago tayo mag-break, paalala lang, kung gusto ninyo ng bakasyon na walang konsumisyon, mag-book sa Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw!
Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ikaw, ano ang action mo segment. Tandaan ha, you are what you do, not what you say you will do. Hindi po dapat puro ngawa, dapat may gawa dahil ikaw ay produkto na yung ginagawa at hindi ng iyong sinasabi. At sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ng mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Kaya kung kayo po ay merong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo po itong problemang ito sa aming Facebook account o YouTube channel na Buhay Unleashed. At baka sitwasyon nyo na ang susunod naming ma-actionan. Ang sitwasyon natin sa araw na ito ay ano-ano ang magandang aksyon kung may mga taong nagkakalat ng hindi totoong balita patungkol sa'yo. In short, ng chichismis. Okay. Yes. Kung yan po ang nangyayari, ito ang pwede mong gawin. Number 1, be calm. Sa Tagalog, Kalma lang. kalma lang. Kumbaga, nakaka-nervyos kasi yun, nakapag-uy, talaga, tawag doon, reputation assassination. Yeah. Diba? So basically, pag ganyan po nagsitwasyon, kalma lang. Sa kabila ng panggugulo, ng dulot ng chismis ng mga taong nakapaligid sa'yo, mahalaga na panatiliin mo ang iyong pagiging kalmado. Yes. Ito ay makakatulong sa'yo na maayos harapin itong sitwasyon na ito. Kasi pag ikaw ay hindi kalma, baka makagawa ka ng mga bagay na hindi tama. Ibig sabihin, mali yung ginagawa sa'yo ng iba, dahil hindi ka kalma, makagawa ka rin ng mali na hindi tama. So, pinagulo po natin yung problema. Tsaka yung impulse, di ba? Delikado yon. Kaya kalma lang. Sabi nga ng quotation natin lagi, a moment of patience in a moment of anger saves 1,000 moments of regret. Ayaw po namin kayo mag-regret, kaya kalma lang, huwag maggalit, dahil hindi pa natin alam kung gaano katotoo to, kaya kailangan kalma lang. Chill lang, chill. At so, siguro tanong nyo, paano kung kakalma? Ito, may step number 2 kami para kumalma ka. Number 2, remind yourself who you are. Siguro tanongin nila, diba? Anong connect ng remind yourself who you are? Napaka-importante po nito para kumalma ka. O paano to? Kasi kung alam mo kung sino ka, hindi ka mababahala sa mga masasamang sinabi sa'yo, di ba? Mahalaga na hindi mo hayaang mabawasan ng mga negatibo, ng mga chismis, ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Tandaan mo na ang opinyon ng iba ay hindi dapat magdikta sa'yo ng halaga bilang tao. Kasi kung ito nangyayari, chinismis nila kung ganun? Ano na lang ang sasabihin ng madlang people patungkol sa akin yan? Ang iniisip natin, yung sasabihin na iba, because of that feeling natin, siniraan tayo, nasisira pagkatao natin, nawawala yung pagkakalma natin. At because of that, gagawa po tayo ng mga bagay na hindi natin dapat gawin. So, ang sekreto ba ito, alamin mo kung sino ka. Sino ka ba? Number 1, sino ka? Hindi ikaw yung kinukwento niya. Number 2, sino ka? Ikaw yung taong hindi basta gaganti sa mga taong nang-aapi sa'yo. Exactly. Sino ka? Ikaw yung taong kalmado ka sa sitwasyon. So, sino ka ba? So, pag nalaman mo kung sino ka, malaki posibilidad na hindi ka makagawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Because kilala mo naman kung sino ka. Hindi ikaw yung kinukwento nila. So, huwag kang masyado maging aggressive. Kalma lang and remind yourself. Saka pag confident ka, kung kilala mo kung sino ka, hindi ka mababahala sa sinasabi kasi parang ano bang pakialam ko, ito yung alam kong kung tunay sino na ako. Diba? And while you're doing that, tama yung sinabi ni Sir Vic kanina, kalma lang, magbilang ka ng mga 1 to 10 para maging mas kalmado ka. So, number 3. Number 3, talk to the person spreading the wrong information. So, kung makakausap mo. So, napaka-importante po nito kasi kung minsan, may nagkakalat sa'yo, ang problema ito gagawin mo. Iisip ka na ng pangganti, magagalit ka na sa kanya, kung ano-ano na gagawin mo. Sabi mo, grabe itong tao to. Ito ang problema. How sure are you na totoo na siya nagsasabi nun? Nadinig mo lang sa iba. So, ang pinaka-importante pong gawin pag ganitong sitwasyon, kausapin mo mismo yung taong nagkakalat. Kasi baka magulat ka, sabi, ako? Sinabi ko yun? No way! Baka biglang, yun pala, wrong information ka. Ibig sabihin, ikaw pala ng chichismis ngayon. Kasi nga, mali. So, importante po, siguraduhin mo, tanungin mo doon sa tao. At napakadali naman pong gawin itong mga bagay. Kasi spreading the wrong information, importanteng makausap mo ito Kasi, kumbaga, ang dami nang umiikot. So, pag na-pinpoint mo kung sino yun,
kausapin mo yung taong nagkakalat ng maling impormasyon sa tamang paraan at tamang panahon. So, napaka-importante po yung tamang paraan at tamang panahon. For example, kaibigan mo to, text mo lang. Yes. Sis, kumare, kumpare, di ba? Kung isa ito yung mga nagkakalat, may nadinig na akong ganito. Sabi mo daw, ganito, ganyan, hindi man ako naniniwala. Ano ba talaga totoo? So, parang ina-assume na hindi niya sinabi. So, at least mga pagsabi. So, pag sinabi yan, ay, hindi ko sinabi yan. Di tapos na. Paano pag sinabi yan? Ay, sinabi ko yan. Kaya, bakit naman, ate, bakit naman, kumare? So, magkakapaliwanag ka. Yung pala, hindi naman pala ganun-ganun na pagkasabi niya na misinterpret lang na iba. So, tapos na problema. Hindi na lumaki. At saka yung pagkakinausap mo, ang wish mo dito, sana magkaintindihan kayo. No? Kasi baka miscommunication lang naman. So, at least, makiklear mo yung air. So, yun po napaka-importante. Puntahan mo yung mismong nagsimula nito. Huwag kang pupunta kung kangi-kangino kasi yung kangi-kangino, napulot lang din nila yung kwento. You're not even sure kung totoo yung nadinig nila. Pero sabi ni Kumaring Carmen, di napakasimple. Punta ka kay Kumaring Carmen. Okay? Tanong mo sa kanya. From there, maaayos na. Yun pala, hindi naman pala bigla sabihin, hindi na ibig ko sabihin. Hindi na ibig. At hindi, so, dinagdagan lang at nilagyan lang ng ng mali siya nung iba. Di tapos na problema. So, yun po ang ganda ng step number 3. Critical. At hindi mo magagawa yun kung galit ka. Exactly. Kung hindi ka kalmado. Kaya kailangan, kalma lang. Pag gano'n, makakausap mo siya ng malumanay. Number 4, get a witness. Ito po, kung sakaling hindi kayo magkasundo at patuloy niyang sasabihin yung mga sinasabi niya, hindi totoo. Number 4, kumuha ka ng witness o kumuha ka ng mga ebidensya o patotoo na magpapatunay na mali yung kinakalat niyang impormasyon patungkol sa'yo. Yan. So, ibig sabihin, ito na. Nagkakalat ka ng chismis patungkol sa akin. Okay. Alam mo ba, ganito, ganyan. Ito nga sabi ni ganito, ito ebidensya, ito yung telephone record, hindi totoo yan. So, problema niya na pag pinagpilitan pa na yung kanya, kung pa meron ng maraming ebidensya to prove, sana, itigil niya na. Pag natigil niya na, di wala nang problema. Pero kung wala pa rin nangyari, gawin mo na yung susunod na step. Ito ang pinakamatindi. Let go and let God. Kasi ito yung turo ng Diyos sa atin, di ba? Sabi nga, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ganda po nun, let go and let God. Ibig sabihin, gagamitin nyo to pag dumating na kayo sa puntong, ginawa nyo na lang, pinaliwanagan nyo na, mahirap talaga makinig, ayaw makinig, may ebidensya ka na, may witness ka na, may mga taong nagpapatunay na hindi na totoo, marami pong tao na yun, nagawa mo na lahat. May mga tao po pagpatawad nyo, tunay na matitigas ang ulo, tunay po na, minsan, wala sa tamang pag-iisip, o wala sa tamang reasoning, huwag mo nang patulan. Sabi nga po, pumatol sa baliw, mas baliw. So, punto kapag dumating ka na sa puntong gano'n, let go and let God. Ano ibig sabihin? Pabayaan mo na si Lord at kumilos. At si Lord po, tandaan nyo po ito, pangako sa atin ng Diyos, kung ano tinanim ng isang tao, ibig sabihin, nagtanim siyang pangit, siya ng pangit? Ikaw, nagtanim ka ng pagmamahal, nagtanim ka ng pagkapatawad, aanihin mo rin yun. So, yun ang payo ko sa inyo, kung chismis-chismisan ang usapan, unti-unti, magda-die down niya. Kasi magmumukha naman siyang mali talaga kasi wala na siya ebidensya. So, at the end of the day, siya po umapapahiya. At kasama sa inyong pagkakalma, medyo take a break. Yeah, break. Kasama po yun. Mag-break ka, magpahinga ka, rest. Yes. At syempre, bago tayo mag-break, marami pa tayong pag-uusapan mamaya. May tanong kami, mahilig ba kayong magkape? Yeah, take a cup of coffee. At syempre, kung mahilig kayong magkape, mas magandang healthy na para kalmado ka. Totoo kasi po, marami po nagsasabi na may kape na nagbibigay ng masamang epekto sa katawan natin. Lalo na yung kapeng maraming asukal. Naku, masama daw po sa katawan niya. Yes. Kaya switch to healthy coffee, mag-Glorious 7-in-1 mangosteen na po kayo. Ano po yan? Coffee mix with stevia extract. Healthy na, wala pang asukal na. Makakasama sa ating kalusugan. At meron din silang Healthy Glorious Choco tea, kaya make a healthy switch, get a cup of coffee, mag-break muna para medyo inhale, exhale, kalmado lang, mag-Glorious Coffee. Marami na yan, mag-Glorious Coffee na rin kayo.
Mamaya, anong pag-uusapan Pag-uusapan natin, ano-ano ang mga dahilan, bakit may mga tao napipilitang gumawa ng mali at paano ito maiwasan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Garcia Pumalit. At Aveline Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess, ask. Sa Tagalog, kapag hindi alam, huwag manghula, itanong mo lang. At para simulan ang itanong mo lang segment, pakinggan natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Lacsa & Company CPA sa si Lorna Lacsa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Aveline. Ayan, ituloy natin ang ating discussion about the availment of the further extension of the estate tax amnesty. So, key provisions includes the waiver of penalties and fines. So, wala na pong mga penalty ilalagay. Even doon sa mga minana pa ng panahon na hindi pa kami pinanganganak ni Sir Vic, no? From 1956, no? Up to 2022 na mga minana. Ano pa? Ito, no further audit or investigation by the BIR. Ano pa? Reduced tax rate. Dati is 20% to 35%. Ngayon ay 6% na lang or a minimum of 5,000 peso ang ibabayad na lang sa estate tax. Of course, depends sa net estate of the deceased. And maintain confidentiality. Huwag kayong mag-alala. Yan po ay confidential pagdating sa BIR. And of course, wala na pong ipapataw. Again, no liability on interest. And to qualify for the latest extension of the estate tax, kailangan mag-file ng application on or before June 14, 2025. Lang lamang po at God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema o tanong patungkol sa accounting, tawagan lang ang Caballero Lacsa & Company CPA sa numero 0917-836-4747 or 0917-810-0796. Kapatid, alam mo bang bihirang tao naman ang gustong gumawa ng mali? Halos lahat ng tao gustong gumawa ng tama o magpakabuti. Kaya lang daw, may mga bagay at pangyayari na napipilitan silang gumawa ng mali. Yun po ang sabi po nila. Ang tanong, ikaw, nakakagawa ka ba ng mali? Nakakagawa ka na alam mo ng mali, Yes. pero ginagawa mo pa? Tango po, marami po sa atin nagagawa po yung mga bagay niya. Oo, parang alam mo mali sa katawan mo, ginagawa mo pa. Alam mo nang mali sa isip mo, ginagawa mo pa. May mga pangyayari ba sa buhay mo na napilitan ka ng gumawa ng mali kahit ayaw mo? Yan, ayaw mong gawin pero nagagawa mo. Ito po good news. Sa pag-usapan natin ngayon, ano-ano mga dahilan bakit may mga tao na pipilitang gumawa ng mali at paano ito maiwasan sa ating episode na Mali Pero Gawi. Okay, number one reason, bakit daw nangyayari ito? Pangangailangan. Yan, because of need. Oo, isa sa madalas na dahilan bakit maraming tao nakakagawa ng mali, sabi na ako, I need it. Pangangailangan, katulad ng pera. Sila yung mga tao nagsasabing, alam naman nilang hindi dapat sila kumupit. So, diba? magnakaw. Oo, kaya lang, wala na daw silang makain. Yan po, normally siya sa yung mga magnanakaw, yung mga hold-upper. Sabi nila, sir, ayaw namin gawin to, kaya lang ito na lang nalalaman namin gawin para kumita dahil matindi pa kailangan namin sa pera, wala na kaming pagkain. So, mamamatay yung pamilya namin pag hindi namin ginawa to. So, reason, pangangailangan. Oo, yung iba naman, alam naman nila na hindi dapat magsinungaling, di ba? Pero mawawalan daw sila ng trabaho kasi inutusan sila na, hoy, wag mong sasabihin niya, kung hindi, mawawalan ka ng trabaho. So, malamang may mga na-encounter din po kayong ganyang kwento na napipilitan ng isang empleyado magsinungaling sa boss o sa customer o kanino man dahil natatakot mawalan ng trabaho. Pangangailangan pa rin yan. O alam naman nila na mali na humingi ng lagay. Yeah, yung mga sa gobyerno. Oo, corruption. Kaya lang sa dami ng pangangailangan, ang sagot din ako sa nakukuha ng pampaaral sa anak. Yeah. Kung hindi naman daw siya tatanggap ng lagay, kailangan naman daw nila ng dagdag. Again, pakita nyo naman, yun na naman ang dahilan nila. Pangangailangan, kaya nangyayari ito. So yun ang unang dahilan. Pangangailangan. Number two, kung bakit nila nagagawa yung mali is dahil daw sa pangarap. Yan. Alam nyo ba, ang dreams, kuminsan po, nag-uudyok, nagdidikta para gumawa tayo ng mali. Sir, parang hindi yata totoo. Oo. Papaliwanag namin sa inyo. Halimbawa, sabi niya, pangarap niyang makatapos sa pag-aaral.
Kapag hindi siya nag-cheat o nangopya, baka daw hindi siya pumasa. Yan. Kaya ang kanilang motto, it's better to cheat than to repeat. Naalala mo nung estudyante ka pa, di ba? Alam mo namang masamang mag-cheat. Pero di ba nakagawa ka nito dahil may mga subject ka talagang delikado ka, babaksak ka. Kaya ang pananaw mo, it's better to cheat than to repeat. Ayan po. Kaya nakagawa ka ng mali. O pangarap nilang magsilbi sa bayan. Mm-mm. O kumandidato sa mataas na May posisyon. pangarap, okay? Diba? Kaya lang, saan daw siya kukuha ng pangkampanya niya? Yan. Kaya napipilitan siyang gumawa ng mali. Kasi mo, yung pangarap ang nag-udyok, nagtulak sa kanya, gumawa ng mali. Kaya ingat po sa inyong mga pangarap. Dahil inyong mga pangarap, baka kayo ay mapahamak. Yan po ang problema. Yung iba naman pangarap niyang tumaas ang kanyang posisyon Sa trabaho. Yan. Kaya ang gagawin niya, mali, sisiraan niya yung kanyang mga katrabaho. Tapos niya para po, siya yung mabango. yan po ang problema Oo. ng pangarap. Kaya pag hindi niyo po hinawakan mabuti ang pangarap niyo, pwede talaga po kayong mapahamak. O kaya pangarap niyang bumili ng bagong Oh, kotse. hindi masama yun. O bahay. Oo. Kaya lang, hindi siya nagbabayad ng tamang buwis Yung- para may pambili Yan, siya. may mga tao po nandadaya Oo. sa buwis o nandadaya kung saan para makatipid. Para mabili niya yung gusto niya na pangarap niya. Tingin niyo, tama ba yun? Oo. Problema po yun. Yung- Number 3. Yung iba naman, pag nanasa o tukso. Yan, may mga ibang tao Oo. naman nagkakamali dahil natukso daw sila o meron silang matinding pagnanasa sa isang bagay o sa isang tao, kaya sila nagkamali. Oo, yung sinasabi, ayoko naman gawin, kaya lang medyo maganda yun sexy yun di ba? So Oo. na-attract po siya, ayaw niya gawin, alam niyang mali yan, kaya lang sa tindi ng tawag ng kanyang physical na pangangailangan, ayun po, nakagawa ng hindi niya dapat gawin. Natukso daw po siya. Yung ibang lalaki sinasabi, paano naman yan? Palay na lumalapit, hindi mo patutupain, di ba? Nadinig niyo na po ba yun? Oo. Palay na lumalapit, hindi po patutukin. Yan po ang palaging sinasabi ng mga taong natutukso sa mga Oo. nitong mga bagay. Pero mag-isip po kayo mabuti. Okay? Nakakita na ba kayong palay na gumagalaw? Wala pa. Hindi po yung palay ang gumagalaw. Yung manok ang gumagalaw papunta sa palay. So, huwag niyo po sabihin palay na lumalapit. Hindi. Lumapit ka sa palay, kaya tinuka mo. Oo. Intindihan mo tayo? Ay, O naku. minsan, ayaw naman daw talaga nila, kaya lang hindi nila mapigilan. Yan na po talaga yung physical na Oo. pagdanasa na kuminsan po nagdudulo talaga ng malaking problema. Kaya ingat po sa mga bagay na yan, kaya daw po sila napipilitang gumawa ng mali. Oo, kaya 'di ba yung unang nabanggit natin kanina, pangangailangan, 'di ba? Pangalawa naman Pangarap. is pangarap. Yung Pangatlo, pangatlo, pagnanasa. pagnanasa. Itong tatlong P pa lang na pag-uusapan natin, itong dahilan bakit nakakagawa ng mali ang marami. Okay, bago tayo mag-break, we want to remind you to stay pretty with Pretty Looks, Master of Eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty. Kaya bisitahin lang ang websites ng Pretty Looks and for more information and Pretty Looks location. Yan. Sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia, patuloy tayo sa Itanong Mo Lang. Sa ating topic na ano-ano mga dahilan bakit may mga taong napipilitang gumawa ng mali at paano ito maiiwasan. So, nilalathala natin ngayon yung mga dahilan pa lang, ano? Sa ating episode na Mali, pero gawi. Okay, number 1 reason. Number 1, ang reason, pangangailangan. Number 2. Pangarap. Number 3. Pagnanasa o tukso. Okay, number 4 na po tayo. Number 4, bisyo. Ayan, bisyo na to! Okay. Para sinasabi ba, ayoko naman nanakawan yung magulang ko. Kaya lang, kailangan ko ng pambili ng sigarilyo, ng alak, ng drugs. Yan. May mga tao diba? po, pag medyo may bisyo na, hindi po nila maiwasan makaalis sa bisyo. So, napipilitan silang gumawa ng mali. Alam nilang mali yung gagawin nila. Kaya lang, kailangan nila yung bisyo. Ayan, mga nagsusugal dyan, yung mga tatay na nagsusugal, nag-iisabong, ano pa. Alam nilang masama, magnakaw, masamang, mangutang, mangupit sa ibang mga tao. Tapos, nagsasabong sila bauna sila sa utang So, napipilitan po silang gumawa ng mali. Yun po, ibig sabihin ng tukso ang nag-uudyok sa ating gumawa ng mali. Bisyo. Bisyo po pala. Oo.
Pero hindi natin sinasabing tama, hindi natin gina-justify yun. Mamaya natin sasabihin yung solusyon dyan. Yung minsang alam naman nilang mali, ginagawa pa rin, kaya nagkakaroon ng utang dahil sa sugal. Yan. So, utang po sila sa sugal. Bakit po? Alam nila, wag dapat utang ng utang, wala ka nang pambayad, kaya lang sugal, natalo, bisyo na, gusto maglaro, laro uli ng laro ng ulit. Naku, lalo na po napakadami po yung mga nagpupunta sa mga kasino. Oo. Pagpunta po ng kasino, may sasakyan. Pag uwi, wala na pong sasakyan. Wala na. Kasi po yung sasakyan, naibayad na po dun sa natalo niya sa sugal. Mayroon pong mga ganyan dahil sa bisyo, pati kumisang bahay nasa sanla dahil sa bisyo. Yung iba, sinasabi nila na baon na daw sila sa utang. Dahil hindi daw nila mapigilang bumili sa online shopping. May mga tao po, baon na sa credit card, utang. Bakit? Kasi natutokso po sila. Parang dumating po sa punto, hindi na lang tukso. Bisyo na, sakit na po nila yung talagang pendot ng pendot, tapos bili ng bili. So yung po, kuminsan, nagiging bisyo na po, nagiging sakit. Kaya pasin yun, may mga tao daw may sakit na pagnanakaw, kleptomaniac. Meron naman daw po, may sakit sa pagsha-shopping. Hindi po matanggal na talaga kailangan niyang bumili, kung hindi, para bang hindi siya mapakali. May mga ganyan po sitwasyon. Oo. Number 5, ano daw ang dahilan? Tamad! Pagiging tamad. Yeah, totoo po, may mga pagkakataon po, kaya tayo nakakagawa ng mali dahil tamad tayo. Siguro, ano connection ng katamaran sa paggawa ng mali? Ito, pakinig kayo. Gusto naman daw nila gawin yung tama, kaya lang, tinatamad ako. For example, tamang gumising ng maga, tamang maglinis ng bahay, tamang tumulong sa magulang, tamang mag-aral, tamang magtrabaho mabuti. Nakakatamad. Sabi nga niya, di na daw baling tamad. Wag lang pagod. Yan, may tao po, ganun po ang pananaw po sa buhay. Dahil sa katamaran, napipilitan po silang gumawa ng mali. Kaya napaka-importante po maintindihan natin kung tamad ka, solusyonan mo yan, or else marami kang maling gagawin. Naalala nyo yung a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. So, po ang mangyayari, yung po ang problema pag tamad ka. Masisira buhay mo, maghihirap ka, mabaon ka sa utang, masisira ang buhay ng inyong buong pamilya. Hindi lang po makakagawa ng mali pag tamad ka, marami pang ibang dudulot sa inyo ang katamaran. Kaya iwasang maging tamad. Eto, number 6, pagkaingit. Ayan, totoo po. May mga pagkakataon, ayaw mo naman gumawa ng mali dahil sa iyong inggit sa ibang tao. Ayan, nakakagawa ka ng mali. Bakit ba sila pabanjing-banjing? Parang sinasabi mo. Pero ang dami-dami na lang pera. Hindi naman yata fair yun. Dapat siya rin daw. Basta niya, sa kumpanya, pag siya magkatrabaho sa isang kumpanya, okay, nagkatrabaho, pag siya po sa isang government institution, makikita mo, marami kang katrabaho na. Hindi naman nagtatrabaho, pero ang daming pera. Pero umaasenso, pero napopromote. Gumagawa pa ng mali. Ako, ayos naman ang buhay ko. Tama naman. Ba't sira ang buhay ko? Mababa sweldo ko. So, ano gagawin mo? Maiinggit ka sa kanila. So, ano gagawin mo? Kokopyain mo yung ginagawa nila. So, ano mangyayari? Masisira ang buhay mo dahil nainggit ka, napilitan kang gumawa ng isang bagay na hindi mo dapat gawin. Yung po ang problema ng inggit. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin dapat gawin. May dagdag pa yan. Mabilin. For example, bumili yung kapitbahay mo ng bagong sasakyan, bagong TV. Wala no, kailangan, bumili sila. Ikaw sa inggit mo. Napabili ka. Wala ka naman pera. Inutang mo lang. Nabaon ka sa utang. Alam mo nang maling mabaon sa utang. Alam mo nang hindi ka dapat mangutang. Kaya lang sa inggit, makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Lalo na ho yun sa pag-utang, pagkuha ng bagay na hindi mo kailangan. Problema yan. Again, hindi natin gina-justify yan. Sinasabi natin yung mga dahilan na nalalaman natin. Number 7, SOP or Standard Operating Procedure. Sige, sabihin na. Sir, ano yung Standard Operating Procedure? Ito po yung isang normally. Ako, nagtrabaho po ako sa gobyerno. Kung nagtrabaho po kayo sa gobyerno, may kilala po kayo sa gobyerno, may mga pagkakataon po, nabambanggit ang salitang SOP o Standard Operating Procedure. O sa isang salita, sabihin, kalakaran na yan. Pag ganyan daw po, kahit ayaw mong gawin, hindi mo gustong gawin,
gagawin mo dahil yan ay standard operating procedure na mali. Parang sinasabi mo, everybody's doing it anyway. Yan daw po ganun nangyayari. Pag ganun daw po, napipilitang gumawa ng mali, yung mga taong matitino, kahit ayaw nilang gumawa ng mali. Parang sasabihin na, ay nako, bakit hindi mo ginagawa? Business practice dito yan. Huwag ka nang magulo, gumaya ka na lang. Kasi nga po, pag siya po ay umalma pa, nagsalita pa, nagsabi pa kung ano-ano, lumalabas po, siya ang mali. Oo. Kasi nga, halos lahat, yun ang ginagawa, standard operating procedure. So, siya ang mali. So, sabi niya, ako na tama, ako pa magmumukhang mali. Pangalawa, pag pinagpilitan ko yung tingin kong tama, magagalit sa akin itong mga taong to dahil mas marami sila. Correct. So, darating ang araw na, kahit ayaw mo gawin, okay? Unti-unti, masahin mo, paparusahan ko ang sarili kong gumawa ng tama. Magagalit sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin sa paggawa ng tama. At para matapos na to, susunod na lang ako sa kanila, gagawin ko rin standard operating procedure para tapos na. Ito pa mas maganda. Manadagdagay pera ko, makakakuha ko ng mga bagay na normal hindi para sa akin. At least tapos na. Ang problema na lang, nakagawa ko mali. Now, problema pong malaki yun. Oo, di ba sa eskwelahan, parang, hoy, ano ka ba? Hindi ka nangungopya. Lahat ng tao dito nangungopya. So ngayon iniisip mo, ganun ba? Kalakaran ba yan? Sige nga, gawin ko na lang yan. So yun po, may mga pagkakataon po nangyayari ang bagay na yan. May mga taong napipilitang gumawa ng mali. So ingat po kayo dyan dahil problema yung malaki. Marami pa tayong pag-uusapan. Mamaya sa ating pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment. Sa ating topic na, ano-ano ang dahilan, bakit may mga taong napipilitang gumawa ng mali, at paano ito maiiwasan. Sa ating episode na, Mali pero gawin. O, review tayo sa mga napag-usapan natin. Number 1. Pangangailangan. Kaya nakagawa ng mali. Number 2. Pangarap. Number 3. Pagnanasa at tukso. Number 4. Bisyo. Number 5. Pagiging tamad. Number 6. Pagkaingit. Ayan. Number 7. Kalakaran dito yan. Standard operating procedure. O, number 8 na po tayo na dahilan bakit nangyayari ito. Eto, sinasabi na kaya nakakagawa ng mali dahil sa pangsalba sa sarili. Ayan. Ibig sabihin, gusto pong iligtas ang sarili sa kapahamakan o pwedeng masamang mangyari. Yes, parang alam naman niya bawal mag-jaywalking, di ba? Nag-jaywalking dyan. Kaya lang, malilate na siya sa trabaho. So, ibig sabihin po, malilate siya, mapapagalitan siya. Maraming masamang mangyari pag na-late siya sa trabaho. So, ngayon, ano nangyari? Para maisalba ang sarili sa pwedeng masamang mangyari pag na-late siya, gagawa na siya ng mali. Mag-jaywalk na siya. May kilala po kayong ganyan. Nakakagawa ng mali para iligtas yung sarili sa panganib. Oo, parang ayaw naman niya talagang magsinungaling. Yeah. Kaya lang, baka daw siya mapagalitan o maparusahan. O, di ba dapat protektahan daw yung sarili? Kaya pinaprotektahan yung sarili. So, ibig sabihin, pag sinabi niya to magagalit to, boss siya. Pag sinabi niya to magagalit. So, ang punto, ito na lang sasabihin ko para hindi magalit. So, nagkakaintindihan po tayo, pinaprotektahan po natin yung sarili kaya nakakagawa tayong mali. Ito, isa pa, dagdag. Kung minsan, ayaw man natin mag-beat ng red light. Nag-red tayo. Kaya na maglilit na ako sa appointment. Baka ganito, baka marami ka. Ayaw para yan. Hindi ka mapagalitan o mapaparusaan, gagawa ka ng mali. Ayaw niyang umattend ng seminar kapag nahuli ng pulis. Di ba? Maglalagay na lang. So yan, nagkakaintindihan po tayo. Ayaw niyang mapahamak. Ayaw niyang masakripisyo. Maistorbo. Ayaw niyang maparusahan. Kaya gagawa ng mali. At tawag po yan, isasalba ang sarili para gawin yung mali. Number 9, takot sa iba o pananakot ng iba. Ito po, maganda po ito. Pakinggan niyo pong mabuti. Isa to sa matinding dahilan bakit may matitinong tao, mababait na tao, sumusunod sa batas na tao, ang gumagawa ng mali. Ano nangyari yun? Ito, papaliwanag namin. Yung parang sinasabi, dapat mo gawin to or else. Yan na. So, ito po'y tinatakot tayo ng mga taong makapangyarihan. It's either nasa kapangyarihan o wala sa kapangyarihan pero makapangyarihan. Ito po, for example, yung mga gangster o kaya yung mga matataas sa pinuno ng inyong bayan. Sasabihin sa'yo, gawin mo yan.
pag hindi mo ginawa yan, ito mangyayari sa'yo. So, ikaw ayaw mo. Dahil sa pananakot nila, gagawin mo yung isang bagay. May kilala ba kung kanya na sitwasyon? Naku, may mga pagkakataon po nangyayari yan. Di ba yung iba minsan parang yung mga kabataan binubuli. 'Di ba? Oy, baka pag initan ako kung hindi ko 'to gagawin. Yan. Example, ganun po sa eskwelahan. May mga batang ayaw gumawa ng mali, kaya lang tinatakot sila ng mga bully. So gagawa po sila ng isang bagay na ayaw nilang gawin dahil natakot sila o tinatakot sila. So, takot po ay nagduudyok din po sa maraming tao makagawa ng mali. Tsaka natatakot sila na yung pwedeng gawin sa kanila o sa kanilang pamilya. Kaya kahit na alam nilang mali, ginagawa na nila. Yan po yung nangyayari po. Sa may mga sitwasyon pong ganyan ang nangyayari, kaya yung taong matino, nakakagawa ng mali. Kaya, ingat po kayo sa mga sitwasyon ganyan. Number 10, pambayad ng utang na loob. Sir, ano yan? Gagawa ako ng mali dahil utang na loob ako. Nako po, totoo po to. Makinig po kayo sa mga example namin. Kasi parang ayaw naman daw niyang gawin. Kaya lang kailangan dahil may utang na loob ako dun sa taong yun. Nangangailangan siya. For example, tinulungan siya nung time na yun. So may utang na loob For example po, humingi po ako ng tulong kay Ma'am Evelyn. Tinulungan ko siya. Okay, ngayon, one day, ako yung may pangangailangan. So lalapit ako kay Ma'am Evelyn para tulungan niya ako kasi may utang na loob siya sa akin. Kaya lang, ang hinihiling kong gawin niya, mali, illegal, hindi tama. Ano ang gagawin ni Ma'am Evelyn? May utang na loob siya. Yan po ang nangyari normally sa mga politiko. Okay, may mga politiko po, mandidato, nanalo, sinuportahan ng ibang mga tao, sa pera, sa maraming bagay. So ito na po, mayor na siya, councilor na siya, governor na siya. Ano mangyayari? Lalapit po itong taong sumuporta sa kanya nung siya'y kumakandidato. Kaya lang, ang hiling po ng tao, hindi tama. Medyo mali, medyo illegal. So yung pinuno po ng bayan, hindi alam yung gagawin. Mali ito Kaya lang, hindi ako makakarating dito kung ang reason nila, mali naman talaga. Kaya lang, sinuportahan nila ako nung ako'y kumandidato. So medyo hirap po yung, kaya kamisan, may mga matitinong government official na nakakagawa ng mali. Dahil may utang na loob. Problema yan. Ayan. Lahat naman na gumagawa ng mali ay may dahilan. Yung iba matinding dahilan, yung iba makasariling dahilan, yung iba sobrang babaw na dahilan. Totoo yan. Ang tanong, pag ikaw nakakagawa ng mali, may matindi ka ba dahilan? Kasi kung hindi, laki ng problema. Yes. Kakapiraso, maliit lang dahilan mo, gumagawa ka ng mali. Problema po yan. Kaya ano mangyayari sa'yo kung patuloy kang gagawa ng mali? Isang araw, magiging natural na sa'yo ang gumawa ng mali. Kasi dati nakukonsensya ka pa. Kapag gumagawa ka ng mali, di ba, nagpe-pray ka pa, humihingi ka pa ng tawad sa Diyos. Pero darating ang araw, magiging manhid ka na o masasanay ka na sa paggawa ng mali. Yun po ang problemang malaki po. Pag ikaw ay hindi gumagawa ng mali, sinimulan mong gumawa ng mali, kumisan po, magpapatuloy. At darating po ang sitwasyon, kahit wala nang matinding dahilan para gumawa ng mali, automatic. Gagawa, sanay ka rin po tawag natin, mali, kaya lang gawi. Ibig sabihin, gawi, meaning naging habit mo na sa paggawa ng mali, yun po ang nangyayari. Kaya iwasang simulang gumawa ng mali, baka ito'y maging habit o maging gawi, yun po ayaw namin gawin yun. Oo, dati nag-iisip ka pa kung magsisinungaling ka ba. Ngayon, automatic na sa'yo, di ba? Gusto mo nagtanong sa'yo ganito, ay, at sinungaling. Yun po nangyari, naging habit na po. O minsan, nag-iisip ka pa bago mag-violate ng batas. Ngayon, automatic na sa'yo na mag-violate. Di ba, normally, unang-una ka, tama to, gagawin ko ba to? Nag-iisip ka na matagal. Kasi alam mo mali. Kaya lang, pag sinimulan ng isa, ginawa mong dalawa, darating ang pagkakataon, pag green, go. Pag red, stop. Pag yellow, go faster. Yun na po, dumating na po sa punto na dapat palaging habulin yung yellow light na yan. Unlike dati, yellow means slow down. Proceed with caution dahil magre-red na yan. Yun po ang problema. Sa mga gumagawa ng mali, pwedeng may pera ka. Ba, sikat ka, nakuha mo gusto mo sa buhay, naabot mo yung pangarap mo, pero masaya ka kaya sa buhay Yun mo? po ang problema. May mga tao pong ganyan, nagawa, nakuha, lahat ng gusto, pero may kapanatagan kaya sila nandun. So yun po, pinapaalala ko lang po sa mga gumagawa ng mali, naging habit ng mali. Pag-isipan niyo mabuti. Kumusta ka sa gabi? Nakakatulog ka ba ng mahimbing? Sana marami tayong natutunan at
magnilay-nilay tayo, ay apply natin yung ating mga pinag-usapan ngayon. Sana po, next week, patuloy po kayo manood ng programang ito dahil marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng buhay nyo at ng mga mahal nyo sa buhay. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, salamat po sa pagpapaalala nyo sa amin sa mga dahilan ba't kami nakakagawa ng mali. Pero higit sa lahat po, hinihiling po namin. Pag dumating po kami sa puntong matutukso na kaming gumawa ng mali, hinihiling po namin yung grasya ay nga pa sa amin para mapigilan po kaming makagawa ng mali, para magawa po ng tama ang mga dapat gawin para kayo po ay maitaas sa buhay namin. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino, magbigay kayo ng gabay sa amin sa bawat desisyon na gagawin namin sa pang-araw-araw. Lahat na ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hiling po namin, imbitahin nyo mga taong na tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang ito sa susunod natin pag-asal. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si V. Garcia. Ako na po si Avelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash.